natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magpuni ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-aasa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ialay ang lahat ng ating mga intensyon. Ganon din ang mga humihiling ng ating panalangin, lalong-lalo na mga may sakit, may mga edad, at sa iba't ibang mga kahilingan, intensyon na inialay para sa misang ito. Ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin na magkaganyan, ngayong nalaman kong siya'y namatay para sa ating lahat. At dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo, na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, ganon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito.
Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong limutin yaong Kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingid ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung siya'y magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng langit at lupay, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa salita mo, akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na noong unay, inuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tuplin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako,
sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Merong isang kwento, ito'y hango sa librong Aesop's Fables. Si Aesop, isang Griego. Ito'y grupo daw ng mga shepherds, mga pastol. At usually, nagsasama-sama sila paggabi pero hiwa-hiwalay yung kanilang kawan, yung kanilang mga tupa. Para kung sakaling may lobo, wolf, ay magtutulong-tulong sila. Matutulog silang sama-sama kasi ang buhay nila ay, kumbaga, nomadic. Kung saan may tubig, doon sila pupunta. Kung saan maganda ang damo, doon nila dinadala ang kanilang mga tupa. Isang gabi, mayroong isang batang pastol na nakaisip ng kalokohan. 12:00 ng gabi, bigla siyang sumigaw, "Wolf! Wolf! Wolf! Lobo! Lobo!" Bumangon yung kanyang mga kasama. Wala naman. Tawa siya ng tawa. Tawa siya ng tawa. Yung mga kasama niyang shepherds, natulog na lang uli. So, nagpatuloy, natulog. After 3 days, gano'n na naman. Sabi niya, subukan ko nga uli. "Wolf! Wolf! Lobo! Lobo!" Bumangon na naman yung kanyang mga kaibigan, mga kasamang shepherds, pastol. Walang lobo, walang wolf. Tawa uli siya ng tawa. Eto na. After 1 week, mayroong lobo talaga na pumunta sa kanyang mga tupa. Sumigaw siya ngayon, "Wolf! Wolf! Wolf! Lobo! Lobo!" Wala nang bumangon sa mga kasama niyang shepherds. Habang sinisila, napapaiyak na siya at tuloy-tuloy talagang umiyak na siya. "Lobo! Lobo! Wolf! Wolf!" Walang bumangon ni isa sa kanyang mga kaibigan dahil hindi na sila naniwala sa kanya hanggang maubos ang kanyang mga tupa. Mga kapatid, ang ating salita ay siyang ating dangal. Ang ating salita ay siyang ating karangalan. Ang ating salita ay siyang ating buhay at pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinambit ng Panginoon, "Huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon." Ano kaya ang mangyayari kung ang ating oo ay hindi pala? Ano ang mangyayari kapag ang salita natin ay wala ng integridad, wala ng kahulugan? Ano ang mangyayari kung tayo mismo hindi maniniwala sa ating sinasambit? Pag hindi na maniwala ang ating kaibigan, mas masahol pa kung tayo mismo ay hindi na maniwala sa ating salita. Sambitin natin, oo kung oo, hindi kung hindi. Mga kapatid, opo, ang patungkol, ang kahulugan ng ating ebanghelyo ngayon ay ang pagsunod sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang halimbawa na dapat nating sundin. At kung tayo'y nangangako na susunod sa kanya, kailangan tupdin natin ito. Sundin ang kanyang mga utos, iwasan kung ano ang masama. Umuo sa kanya at humindi sa masama. Mga kapatid,
Ano kaya ang mangyari kung ang ating pinanumpaan ay hindi natin susundin? Paano kaya kapag tayo nangutang? Babayaran ko bukas, kinabukasan, di na makita. Saglit, yung ating salita, sagrado yun. Kailangan tayo muna ang maniniwala doon. Gagawa tayo ng paraan para matupad ito. Bakit? In respect to our friend, in respect to ourselves. Pag nawala na yung respeto sa ating sarili, sino pa ang magbibigay ng respeto sa atin? Paano pa kaya sa mga nanunungkulan, nangako na maglilingkod sa bayan? At pagkatapos, susundin lang kung ano ang gusto. Nakakatakot. Kaya mga kapatid, yung ating pinanumpaan, tupdin natin. Kasi ito ang ating buhay. Word is an honor. Opo, karangalan po natin yon, yung salita natin. At yung ating karangalan, magsisimula sa pagtupad natin sa ating pangako. Mga kapatid, opo, medyo mahirap, pero dun lang tayo makakalaya. Kumbaga, huwag tayong utang pag di natin mabayaran. Umangako tayo, yung kaya lang natin. Ibigay natin, gagawin natin, tutup din natin. At kung talagang hindi pwedeng matupad yung pangako na sinampit natin, kailangan maganda yung paliwanag natin. Legit yung ating paliwanag. Kung baga, kung tayo'y nangangako na tutupad sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo, susundin natin ito. Mga kapatid, opo, ang halimbawa ay binigay ng Panginoong Hesukristo hanggang kamatayan sa krus. Hanggang ibigay niya ang kanyang buhay. Kaya nga kuminsan sa mga millennials, sinasabi na walang forever. Eh naku, paano yun? Pag walang forever, truth is eternal. Ang katotohanan ay magpasawalang hanggan. Sa mga hindi kayang tupdin yung pangako, never make a promise. Mamahalin kita, ikaw lang. Magpapadala ng card. My only love. Tapos bibili sa bookstore. Bigyan niyo po ako ng 5. My only love daw. Pero sa 5 tao ibibigay. Mga kapatid, opo, our word is our honor. Karangalan po natin. At wag po tayong matakot dahil ang Poong Nazareno, He is the eternal Word of God. He is the eternal Word of God's love. Yung pagmamahal niya, pinatunayan niya. Kaya dakila yung kanyang pagmamahal na ibinigay sa atin. Yung ating mga magulang, kung sa kanilang pagsusumpaan ng ating mga magtatay, nanay, at hindi sila kumbaga, tumupad sa kanilang pangako na mamahalin tayo na kanilang mga anak, saan kaya tayo dadamputin? Saan ka tayo pupunta? Ano kaya ang mangyayari sa ating lipunan? Mga kapatid, opo, ang ating Panginoong Kristo, nagsabi siya ng oo sa Ama na tayo'y mamahalin at tayo'y minahal niya hanggang kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-uugali ang wagas na pagtalikod sa kasalanan. Isama natin sa ating mga panalangin ngayon ang ating pagnanais na isabuhay ang ating pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat.
Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa papapakitan tao at pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, nawa tayo maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagpakitan tao at pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay naway tumanggap ng wala hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming tuparin ang aming pangako ng buong puso. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng sakramento ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang bagong panganak hanggang 7 taon, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office na parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus